Sugatan ng isang motorcycle rider sa Talisay City dito sa Cebu matapos sumalpok sa isang nakahintong trailer truck. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at dinala sa ospital. Batay sa investigasyon, nakahinto ang truck matapos ito magkaroon ng problema. May iniligay naman daw na early warning device ang mga sakay ng nasirang truck. Galing daw sa trabaho ang rider nang bumangga siya sa truck. Inaalam pa ng traffic police ang sanhi ng pagkabangga. Ito na ang mabibilis na balita sa Luzon. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking wanted sa pang-hold up. Isinilbis sa kanyang bahay sa Barangay Basra ang arrest warrant para sa kasong isinampa na isang babae na hinold up daw niya at tinutukan ng patalim. Dati nang naaresto ang akusado kaugnay naman sa iligal na droga. Itinanggi ng lalaki ang krimen at hindi raw niya alam na may warrant laban sa kanya. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang drug buy-bust operation sa mag-live-in partner sa Dasmariñas, Cavite. Nakatunog umano ang isa sa mga suspect kaya siya tumakas at nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan ng lalaki ang mga otoridad kaya't gumanti na rin ang mga pulis. Natamaan sa paa ang suspect at isinugod sa ospital. Arestado rin ang kanyang ka-live-in. Nasabat sa kanila ang nasa 12 pakete ng umano'y shabu na may tinatayang halagang 68,000 pesos. Na-recover din ang baril ng lalaki. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs at Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang dalawa. Wala silang pahayag. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Singapore sa unang araw ng state visit ni Singaporean President Tharman Shanmugatran. Kasama po si Pangulong Bongbong Marcos na pagkasunduan ng dalawang lider ang pagtatakda ng mga regulasyon sa pag-recruit ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan. Magbibigay rin ng incentive ang dalawang bansa sa mga industriya para mabawasan ang kanilang carbon credits na makatutulong sa kalikasan. Nabanggit din po ng dalawang lider ang pananatili ng kapayapaan sa South China Sea. Anila, dapat pagtibayin ang kaayusan at karapatan ng bawat bansa sa rehiyon. Ilang pulong pa ang dadaluhan ng Singaporean President ngayon hanggang bukas. Kasabay rin po ng kanyang pagbisita ang ika-55 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Singapore kahapon. Nagsalita muli si Sparkle star Kailin Alcantara kung ano ang namamagitan sa kanila ng basketball star na si Kobe Paras. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions, through our auras, I guess. So hindi ko talaga siya, I cannot find the exact words. Magkakasama sa isang shoot sa China sina Kailin at Kobe. Looking forward daw si Kai sa magiging experience nila roon. Bukod sa trabaho, excited daw siya sa bonding nila gaya ng food trip. Soon, kikinang naman sa GMA Prime ang pinagbibidahang kapuso adaptation ni Kailin na Shining Inheritance. Nininervyos nga raw siya dahil ang kapuso actress lalo't balik kontrabida siya sa serye. Siguradong kaabang-abang daw ang mga three-way bardagulan ni Kailin kasama sina Kate Valdez at Roxy Smith. Nagkaroon po ng simulation exercises kaninang umaga para sa 911 Emergency Response System ng gobyerno. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Nandito kami ngayon sa PNP Command Center sa loob ng Camp Crame, ang unit na tumatanggap ng mga 911 emergency call na nangangailangan ng police assistance. Nagsagawa dito ng simulation kanina para subukan ng mas pinalakas na 911 emergency response system ng gobyerno. Ang senaryo, meron kunwaring robbery incident sa isang lugar sa Quezon City. Inurangasan ang mga rumesponde. Wala pang isang minuto, nasa area na ang mga pulis. Pero ang problema, kukunti lang ang mga lehitimong tawag na natatanggap ng 911. Ang karamihan ay mga prank call, drop call, at meron pang umu-order ng pizza. Sa 30,000 calls na natatanggap ng 911 National Call Center, nasa 700 lang ang legit. Nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga prank caller na bilang na ang mga araw ninyo dahil malapit na raw magkaroon ng kakayahan ng sistema na matumbok ang eksaktong location ng caller, kaya pwede na raw kasuhan ang mga manloloko. Malaking bagay din sa pulisya kapag meron ng ganitong feature ng sistema dahil mas mapapabilis ang pagresponde nila.
Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ang baong weekend vibes naman tayo mga kapuso. Ang isang pet dog sa Pasig na una na raw mag-weekend mood. Aba, sa gitna ba naman kasi ng isang challenge, biglang napasyesta, oh! Tignan natin. Umiinat-inat. Sa Tiramisu Cake Dance Challenge video ni Yumi Ramos na damay pati ang kanyang doggy. Pero ang alagang si Fibo, wala yata sa mood magpabibo. Eh habang sumasayaw kasi for TikTok, abay tinamaan ng antok. Todo pikit at hikab hanggang sa makatulog na. Biro ng netizens, baka low bat lang si Fur Baby. Yes. 13.5 million views na yan. Trending! Sobrang Nakatulog cute. Oo nga. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.